Magandang araw mga bata. Magandang araw, aming guro. Ayan, kumusta kayo? Okay lang po. Mabuti naman kung ganon. Inaanyayahan ko ang lahat na tumayo para sa ating panalangin. So, inaanyayahan ko si Gian na magdasal. Maraming salamat po Lord God sa umagang ito. Sana po maunawaan po namin ng mabuti ang tuturo ng guro namin. Sana po i-bless niyo po kami na makinig po sa mga ituturo ng guro. At sana po makasagot kami ng mabuti. In Jesus' name. Amen. Ngayon, magsiupo kayo. Mayroon bang lumiban sa klase? Wala po! Ayan, magaling. Mayroon ba kung ibinigay na takdang aralin kahapon? Wala po! Kung ganon ay, dito sa ating silid-aralan ay meron tayong mga alituntunin. Malinaw ba? Opo! At ngayon ay basahin natin ang ating mga alituntunin dito sa silid-aralan. Una ay, Umupo ng maayos, makinig ng mabuti, at huwag makipag-usap sa katabi. at ang panghuli, Taas ng kamay kapag gustong sumagot o mayroong katanungan. mayroong katanungan. Ayan, malinaw ba yung mga alituntunin sa ating silid-aralan mga bata? Opo! Ayan, dahil dyan ay inayahan ko magsitayo ang lahat para sa ating icebreaker. Ibig sabihin ay sasayaw at kakanta tayo. So, panoorin natin yung video at ito'y ating gagayahin. At pinamagatan nito na kung ikaw ay masaya. Magsitayo ang lahat. Ikaw ay masaya, tumawa ka. Ha! Ha! Kung ikaw ay masaya, tumawa ka. Ha! Ha! Kung ikaw ay masaya, buhay mo ay sisigla. Kung ikaw ay masaya, tumawa ka. Ha! Ha! Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, buhay mo ay sisigla. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, pumadya ka. Kung ikaw ay masaya, pumadya ka. Kung ikaw ay masaya, buhay mo ay sisigla. Kung ikaw ay masaya, pumadya ka. Ayan, so mag-isiupo ang lahat. Maraming salamat mga bata. Ngayon naman, bago tayo magsimula sa ating aralin, mayroon akong pasasagutan sa inyo. Malinaw ba mga bata? Opo! Basahin ang panuto. Panoto, sagutan ng ang baba gamit ang code para makabuo ng salita. Ayan. Yung code natin ay number siya 1, 2, 3, 4, 5 hanggang 26. Ang katumbas naman ito ay yung alpabeto na kung saan ay ABCD. Malinaw ba mga bata? Opo! Sasagutan nyo lamang ang mga numero dito para makabuo kayo ng salita. So, sinong gustong sumagot sa una? Sophia. Sa ikalawa naman, Jewel. Sa ikatlo, Gian. At ang pang-apat ay Jewel ulit. Sa pang-lima naman ay si Ian. Sa pang-lima, Ian.
Magaling. So, i-check natin kung tama ang iyong mga sagot. Una ay bansa. Tingnan natin. To ay B. Ang 1 ay A. Ang 14 ay ang 14 ay in. N. At ang 19 ay S. At ang 1 ay A ulit. So, tama ang sagot, bansa. At ang ikalawa naman ay tao. Ang ikatatlo ay, pakibasa, Teritoryo. teritoryo. Magaling. At ang pang-apat ay Pamahalaan. pamahalaan. Ang panghuli ay Kalayaan. kalayaan. Ngayon mga bata, nag-enjoy ba kayo sa ating aktibidad? Opo. Pakilakasan ng boses. Opo! Yan. So ngayon mga bata, bago natin simulan talagang ating opisyal na talakayan ay mayroon tayong mga layunin na kung saan ay ito ang ating mga na dapat ninyong matutunan pagkatapos ng ating talakayan. So una, pakibasa. Naipaliliwanag na ang Pilipinas ay isang bansa. Ikalawa ay Natutukoy ang malagahan ng konsepto ng bansa. at ang panghuli. Napapahalagahan ang pagkilala sa bansa at mga konsepto nito sa magitan ng magsasadula. Okay, yung pangatlo ay napapahalagahan ang pagkilala sa bansa at mga konsepto nito sa pamamagitan ng pagsasadula. So malinaw ba yung ating layunin mga bata? Opo! Ayan. So ngayon naman ay mayroon akong ipapakita sa inyo mga larawan. Na kung saan ay babanggitin at sasabihin nyo lamang kung ano ang mga ito. Malinaw ba mga bata? Opo! Ayan. So mayroon tayo. So dito sa unang larawan ay ano ang nakikita ninyo? Mga buildings. Mga lugar. Ayan. So ang larawan nito ay nagpapakita ng mga iba't ibang lugar ng Pilipinas. At ang ikalawa naman ay anong nakikita niyo sa larawang ito? Mga tama. Sa larawang ito ay pinapakita na may mga tao. At sa ikatlo naman ay Gian, magaling. Ito ay tinatawag na teritoryo o bansa. So makikita nyo dito sa ito ay inyong makikita na kung saan ay mapa ng bansa. At ang panghuli ay Sophia? Tama, government. Na kung saan ang ibig sabihin ay pamahalaan. Ngayon mga bata, sa inyo nakita ang mga larawan. Ano kaya sa tingin ninyo yung pag-aaralan natin ngayong araw? Tungkol sa? Jewel? Tungkol sa teritoryo ng Pilipinas. Ayan, may point ka at may point yung ideya mo. So yung tatalakayin natin ngayong araw ay tungkol sa pagkilala sa bansa. So ano kaya yung pagkilala sa bansa? Mayroon ba kayong ideya? Jian? Ano kaya ang pagkilala sa bansa? Sariling ideya. Para makilala natin ng gusto ang bansa. Ayan, magaling. Mayroon pa ba? Jewel? Okay, wala na. So ngayon ay tatalakayin na natin kung ano nga ba ang pagkilala sa bansa. Ang pagkilala sa bansa ay, pakibasa mga bata, Ay pagtanggap ng ibang bansa sa pagiging malaya at may sariling pamahalaan ng isang estado. tama. So ang bansa ay, ang pagkilala sa bansa ay may mga ay dapat makilala or matanggap ng ibang bansa na na tayo ay isang bansa. Ano kaya ang bansa? Pakibasa? Ang bansa ay isang lugar na may sariling teritoryo, pamamayan, pamahalaan at kalayaan. Mamahala sa sarili.
Magaling mga bata. Matatawag ang isang lugar na bansa kung ito ay may sariling teritoryo, mamamayan, pamahalaan at kalayaang mamahala sa sarili. Naintindihan ba kung ano yung bansa mga bata? Opo! Ayan, magaling. Ang Pilipinas ba ay isang bansa? Opo! Bakit kaya? Ano sa palagay nyo? Bakit na matatawag ang Pilipinas ay isang bansa? Dahil ay? Ano yung binasa natin kanina? Dahil ay ang Pilipinas ay mayroon na rin Sariling teritoryo, mamamayan, pamahalaan at kalayaang mamamahala sa sarili. Ayan, mahusay mga bata. Ngayon naman ay isa-isahin natin yung konsepto ng na bumubuo sa isang bansa. Ano kaya ang mga ito? Ano kaya ang mga ito? Ito ay binubuo ng mamamayan at mayroon din sariling pamahalaan at may kalayaang magkipag-ugnayan sa ibang bansa. Ayan, magaling. So, ang konsepto ng mga bansa ay ito ay ang teritoryo, ang kalawa, mamamayan. Pamahalaan, kalayaang mamamahala. Ayan, mahusay mga bata. Ito ang konsepto ng bansa. Ito ay ang mga konsepto na kung saan ito ay yung bumubuo yung mga mahalagang bahagi na bumubuo sa isang bansa. So kapag walang teritoryo ang isang lugar, matatawag kaya itong bansa? Hindi. Kapag walang mamamayan ng isang bansa, matatawag kaya ang isang lugar, matatawag kaya ito na isang bansa? Hindi ito. Tama, hindi. Dahil ang mamamayan ay isa ito sa importanteng kumakatawan sa isang bansa. At ang bansa naman ay at ang isang lugar naman ay matatawag kayang isang bansa kung wala itong palayaang mamahala? Hindi. Mahusay mga bata. Ngayon naman ay isa-isahin natin ang mga konsepto ng bansa. Ano kaya ang teritoryo? Sinong gustong bumasa? Jewel? Ang teritoryo ay ang lupa, tubig at himpapawid na sakop at pinamumunuan ng isang bansa. Dito naninirahan ang mga tao at dito rin ipinatutupad ang mga batas ng pamahalaan. Ayan. So, ang teritoryo daw ay ang lupa, tubig at himpapawid na sakop at pinamumunuan ng isang bansa. Ngayon, ang Pilipinas ba ay mayroong lupa? Opo! May tubig? Opo! Mayroon bang himpapawid? Opo! Ayan, kapag sinabing may lupa, tubig at himpapawid ay, kapag sinabing lupa ay dapat ang isang lugar ay mayroong pagtaniman, may pinagtatayuan ng bahay at iba pa. At dapat din ito ay mayroong katubigan. Halimbawa na lang yung dagat, yung ilog at marami pang iba. At yung sa himpapawid naman ay yung lugar na kung saan ay dinadaanan ng mga eroplano. Naintindihan ba mga bata? Naintindihan ba ang teritoryo mga bata? Opo! Yan, magaling mga bata. At ngayon naman ay pupunta naman tayo sa tao. Ano kaya ang tao sa isang bansa? Sino gustong bumasa? Iyan? Pakibasa iyan? Ang tao ay mamamayan na may karapatan at obligasyon sa ilalim ng batas ng isang bansa. Ayan, magaling. So ang tao ay ang mga mamamayan sa isang bansa na kung saan sila ay may karapatan at obligasyon dito. So malinaw ba ang tao mga bata? Opo! Ang mga tao ay tinatawag na? Mamamayan! Mamamayan. Ayan, magaling. So ngayon naman itutuloy natin kung ano nga ba ay kailangan ba ang mamamayan sa isang lugar? Opo! Ayan, bakit kaya kailangan ang mamamayan sa isang lugar? Dahil sila ang may obligasyon na mamuno sa isang lugar. So, naintindihan na ba mga bata? Opo! Dahil hindi matatawag na bansa ang isang lugar kapag walang mamamayan na nakatira o naninirahan dito. At sumunod naman ay pamahalaan. Sino gustong pumasa sa pamahalaan? Sophia?
so... Okay, ulitin natin ulit. Pakibasa lahat. Ito ay ang organisasyon na namamahala sa bansa, nagtatakda ng mga batas at nagsisigurado na nasusunod ang mga ito para sa kapakanan ng mga mamamayan. Ayan. Ang pamahalaan, sila ay isang organisasyon na kung saan sila din ay isa sa namamahala sa bansa at nagtatakda ng mga batas. So halimbawa na lang ito ay yung mga nakaupo sa pamahalaan. Sino bang alam nyo nakaupo sa pamahalaan? Sino bang namumuno sa Pilipinas? Ito ay tinatawag na? President. Ayan, magaling. So ito ang namumuno sa Pilipinas ay tinatawag na presidente kung saan ay dito sila nagtatrabaho sa pamahalaan. So naiintindihan ba ang pamahalaan mga bata? Opo! So hindi lamang ang presidente ang nagtatrabaho o namamahala dito sa pamahalaan, kundi mayroon pa siyang mga kasapi. Malinaw ba mga bata? Opo! So ngayon naman, paano na ito rin ang Pilipinas bilang bansa? Sino ang makakasagot? Paano na ito rin ang Pilipinas bilang bansa? Jewel. Dahil mayroong itong mamamayan na naninirahan. Ayan, magaling. Sino pa ang gustong sumagot? Sophia? Dahil mayroong namumuno. Ayan, magaling. At sino pa? Jewel? Dahil mayroong siyang teritoryo. Tama. So, bigyan naman ninyo na ang galing-galing clap ang inyong mga sarili. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ang galing-galing. Ngayon, itutuloy natin na ito rin ang Pilipinas bilang bansa dahil maroon itong sariling mamamayan, teritoryo, pamahalaan at kalayaang mamuno sa sarili. So, ngayon malinaw ba ang ating napag-aralan mga bata? Opo! Ayan, magaling. So, ngayon ay magkakaroon tayo ng pangkatang gawain. So, ang unang pangkat ay bubuuhin ang larawang ito at ipresenta sa harap. At ang ikalawang pangkat naman ay magsasadula. So ang gagawin nyo lamang ay isasadula nyo na kung saan nagpapakita ng pagpapahalaga o paano pahalagahan ang Pilipinas. Pwede kayong gumamit ng kahit anong props. Ayan. So, bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto para magawa ang inyong mga aktibidad. Ayan, tapos na ba? Opo! Sino ang gustong unang magpresenta? Ayan, ang ikalawang pangkat. Magsasadula at na kung saan ay nagpapakita na may pagpapahalaga sa bansa. Huwag magtapon ng basura sa dagat. Ayan, magaling. So, bigyan naman natin ng 3 palakpak ang ikalawang grupo. 1, 2, 3. Ayan, so magsiupo. Ipaghiwalay-hiwalay ang basura sa tamang basura. Ayan, so napakagaling. At ngayon naman ay pakinggan naman natin ang unang pangkat kung ano ang nabuo nilang larawan. Ano ang nabuo ninyong larawan? Ang buo namin ay isang lobo. Ayan. Ang nabuo nila ay isang global na kung saan ay ipinapakita ang mga bansa kung saan ito natatangi o saan ito nalalagay. Ngayon, kapag pupunta kayo sa isang lugar, isang bansa, kapag hindi nyo alam, ay pwede nyong tingnan sa mapa or sa global. Naintindihan ba mga bata? Opo! Ayan, dahil kayo ay napakagaling ay, so bigyan muna natin ng 3 palakpak din ang unang pangkat. Sumagsi tayo ang lahat. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ayan, okay. Sit down. Ayan. Ngayon naman ay magkakaroon tayo ng individual na gawain.
Pakibasa mga bata. Panoto, pagtunghain ang mga pahayag sa kolom A sa tamang kahulugan o kapalarawan sa kolom B. Isulat ang titik ng tamang sagot sa padlang sa tabi ng bawat bilang. Ayan. Ngayon naman ay isulat nyo lamang ang sagot dito sa patlang sa bawat bilang. So, bibigyan ko lamang kayo ng 3 minuto para masagutan ito. Tapos na ba mga bata? Hindi pa po. Ayan, dahil pagkatapos nyo ay sasagutan natin ito. Okay, so sagutan na natin mga bata. Sino ang gustong sumagot sa una? Sophia? B. Okay, tama kaya ang sagot ni Sophia? Number 1 ay bansa. So ito ay ang lugar na sakop ng isang bansa kasama ang lupa, tubig at hangin. Hindi po. Ito ay letter D. So yung number 1 is letter D. Isang bansa o teritoryo na may sariling pamahalaan. Number 2, sinong gustong sumagot? Pamahalaan. Number 2, Sophia? Ayan. So, ang number 2 ay pamahalaan. Letter C ang sagot. So, ang organisasyon na namamahalaan nagpapatupad ng mga batas. Magaling, Sophia. Ayan, tama ang kanyang sagot. Letter C. Number 3, sino ang gustong sumagot? Populasyon. Jewel. Populasyon. Ito ay ang? Tama. Mga tao na nakatira sa isang lugar. So, ang mga tao na nakatira sa isang lugar ay tinatawag na populasyon. Ano kaya yung pang-apat, teritoryo? Ito ay ang lugar? Gian? Jewel? B, tama. Ang teritoryo ay ito ay ang lugar na sakop ng isang bansa kasama ang lupa, tubig at hangin. Kapag sinabing teritoryo, ito ay binubuo ng lupa, tubig at hangin or himpapawid. At ang panghuli ay mamamayan. Mali pala ang number 2. Ang number 2 ang number 3 ay, ito ay bilang ng mga tao na nakatira sa isang lugar. Kaya siya tinawag na populasyon. At kapag sinabi naman na mamamayan, ito ay ang mga tao
ito ay mga tao na nakatira sa isang lugar. So, naintindihan ba mga bata? Opo. Ayan, magaling. So, ngayon naman mga bata, mayroon akong mga katanungan. Bilang mag-aaral, mahalaga kayang pag-aralan natin ang pagkilala sa bansa. Opo! Bakit kaya? Jewel? Dahil po para malaman natin malaman po natin ng masyado at saka po para din sila ay mapatunayan natin na mahal sila. Okay. So, mahalaga din ba nating malaman kung paano nabuo ang isang bansa? Opo. Gian? Bakit mahalaga nating malaman kung paano nabuo ang isang bansa? Para maalam natin kung bakit Bakit nabuo ang isang bansa? Okay. So, mahalagang malaman natin kung paano nabuo ang isang bansa para ay alam natin kung ano ba yung mga kalakaran dati or kung ano yung kaugnayan ng mga pangyayari ngayon sa noon. Naintindihan ba mga bata? Opo. Ayan. So, mahusay mga bata. So, ayan, mahusay mga bata. Ngayon naman ay, ano kaya ang pinag-aralan natin ngayon? Tungkol sa pagkilala sa mga bansa. Ayan, magaling. So, ang pinag-aralan natin ngayon ay tungkol sa pagkilala sa bansa. Ngayon, ano kaya ang bansa? Ito ay binubuo ng May teritoryo, may mamayan, at kalayaan sa mamahala. Ayan, magaling. So, lahat ng inyong sagot ay tama. Ano naman kaya ang mga konsepto ng isang bansa bago matawag ang bansa na isang bansa? Sophia? Ito po ay mamayan. Okay. Jewel? Mamamayan. May teritoryo. Gian? May pamahalaan. May pamahalaan. Ian? Mayroong mamamayan. Ayan. Ayon ay ang mga konsepto ng isang bansa. Ngayon, naintindihan ba ang ating talakayan mga bata? Opo! Ayan. Dahil dyan ay magkakaroon na naman tayo ng may pagsusulit. So, bibigyan ko kayo ng mga sagutang papel para dito nyo na lamang sasagutan. So, ngayon ay ang panuto, pakibasa mga bata. Piliin ang tamang sagot sa bawat pagsusulat ang titik ng tamang sagot sapat lang bago ang bilang. Naintindihan ba ang panuto mga bata? Okay. So, ito ang inyong sasagutan. Pwede na kayong magsimula. So, bibigyan ko lamang kayo ng 3 minuto para sumagot. Ano ang tawag sa pabuuin ng Itong ballpen. Ayan, dahil maya-maya ay sasagutan natin ito. Ito. Ang unang tanong ay, ano ang tawag sa kabuuang sakop ng isang bansa tulad ng lupa, tubig at hangin? Tapos na ba mga bata? di ka po? Ayan. Tapos na ba mga bata? Hindi pa po.
Sino ang tapos na? Sige, sige. Tapos na? Sagutan na natin? Iba po! Okay na? Tapos ng lahat? So, may dalawang hindi pa tapos. Okay, so sagutan na natin. Sino ang gustong sumagot sa una? Jewel. Pakisagutan ng una. Ano ang tawag sa pakibasa muna? Ano ang tawag sa kabuuang sakop ng bansa? Tulad ng tubig, ay lupa, tubig at hangin. A. Pamahalaan. B. Teritoryo. C. Populasyon. D. Mamamayan. B po. B. Tama. Letter B. Sa number 2 naman, sino ang makakasagot? Sophia? Sino ang mga tao na may karapatan at obligasyon sa ilalim ng bansa ng isang Isang bansa. Tama. Ang gobyerno ang may karapatan at obligasyon na pamahalaan ng isang batas sa ilalim ng isang bansa. At number 3 ay Ian. Ano ang tawag sa bilang ng mga tao na nakatira sa isang lugar? A. Teritoryo. B. Pamahalaan. C. Populasyon. D. Lupa. Letter C. Ayan. So, tama. Populasyon ang tawag sa bilang ng mga tao na nakatira sa isang lugar. Sa pang-apat ay Jewel. Pakibasa. Ano ang tawag sa organisasyon na namamahala at nagpapatupad ng mga batas sa isang bansa? Gobyerno. Ayan. Ito ay gobyerno. Sila ay isang organisasyon na kung saan ay namamahala at nagpapatupad ng isang batas. So, ulitin pala natin ito sa number 2. Sino ang mga tao? Dahil ang tao yung tinutukoy dito, so ibig sabihin sila ay mga opisyales. So, letter C. Ayan. So, at ang panglima ay Alin sa mga sumusunod ang hindi bahagi ng teritoryo ng Pilipinas? ayan, tama ba ang sagot ni Gian? Opo! Ayan, magaling. So, ang kalikasan ng ibang bansa, malamang ay hindi talaga ito sakop ng teritoryo ng Pilipinas dahil kalikasan ito ng ibang bansa. So, naiintindihan ba ang ating aralin ngayong araw, mga bata? Opo! Ayan, dahil dyan ay ilabas ang inyong kwaderno at kopyahin ang inyong takdang aralin. Pakibasa ang inyong takdang aralin. Paano to? Magtala ng larawan ng isang bagay na nagpapakita ng kulturang Pilipino. Halimbawa, kasuotang Pilipino, pagkain o lugar, at ipaliwanag kung ano
ating buhay bilang Pilipino? Ayan, so naintindihan ba inyong takdang aralin mga bata? Opo! Ayan, magaling. So may mga katanungan pa ba mga bata? Wala na po! Malinaw ba ang ating talakayin ngayong araw? Opo! Dahil dyan ay maaari na kayong umuwi. So maraming salamat sa inyong partisipasyon. Ayan, paalam mga bata.